come again, sir? Tinuturing ko siyang kaibigan. Kaya lang ho, nagulat ako doon sa kanya sinabi kahapon sa hearing. Kasi sinasabi nito, wala daw West Philippine Sea, gawa-gawa lang daw, parang gano'n. Tayo lang niya ang may kagagawa niyan. Dapat mayroong nag-i-educate sa tao, walang West Philippine Sea. Ayon kay Congressman Marcoleta. Ang lupit, di ba? Bakit niya sinabi yun? Ang lupit, di ba? Na walang West Philippine Sea. Alam ba niyo, ano ba sa Tagalog ang West Philippine Sea? Di ba, West Philippine Sea? Kanlurang dagat Pilipinas. Kanlurang dagat ng Pilipinas. Karagatang kanlurang Pilipinas. Yan po yung Tagalog dyan. Maliban kung mayroon pa kang ibang Tagalog. West Philippine Sea. Kanlurang dagat ng Pilipinas. Dagat ng Pilipinas. Yung isa pang Tagalog dyan karagatan kanlurang Pilipinas. Karagatan, dagat, dagat yun. West Philippine Sea. Aba sabi ni Marcoleta, wala daw West Philippine Sea. Ito pakinggan natin Baka sabihin nyo, fake news na naman. Iniimbestigahan ng fake news. Hindi naman talaga tayo gumagamit ng fake news. Ito pakinggan nyo. Si Congressman Marcoleta ito. Because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel. Maski na konting tulong lang. Halimbawa kanina, sabi ni Chair Dan, ang problema natin is the West Philippine Sea, sabi natin, But sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is there is nothing as West Philippine Sea. By us. Sa totoo lang po, kahit napasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, yun po yung area na kiniklaim natin yung exclusive economic zone. The complications of the West Philippine Sea has not been explained to our people. Kaya po nagiging vulnerable tayong lahat Ang sinasabi nila, inoccupy daw ng China ang ating territory. Sir, sa totoo lang po, if CICC and other agencies would cooperate with one another to empower our people, to educate them all, wala pong madideceive kahit ano pang gawin ng China. Kasi alam po na we are all claimants. So marami talaga nagkiklaim. Hindi lang Pilipinas, bukas ilang bansa dito sa ASEAN, dali Yun Kita nyo? Wala daw West Philippine Sea. Parang bandang huli yan, sabi pa South China Sea. Anyway, so yun yung nakakapagtaka. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Bongbong Marcos, Chief of Staff General Romeo Browner, Commandant ng Coast Guard at tagapagsalita ng Coast Guard, kung sino-sino dyan, marami at majority ng Pilipino dito at sa abroad, ang tawag West Philippine Sea. O sabihin natin, wala sa mapa yung West Philippine Sea. Pero yung karagatang dagat ng Pilipinas, o kanlurang dagat ng Pilipinas, karagatang kanluran ng Pilipinas, ating yun. Ating yun. Exclusive economic zone. Pag sinabing dagat ng Pilipinas sa buong bansa, pag sinabing West Philippine Sea, kanlurang dagat. Karagatang kanlurang Pilipinas. Diyan sa area niya ng Northern Luzon. Kaya nga West Philippine Sea. Pero ang paniniwala niya, hindi daw wala daw West Philippine Sea. Kaya pala, mula noon, wala tayong gaanong naririnig sa kanya tungkol dyan. Pati na yung mga Duterte camp, wala tayong marinig kasi ganyan pala ang paniniwala nila. Kung ayaw nilang West Philippine Sea, kayo ba naniniwala? Yung kanlurang dagat ng Pilipinas o karagatang kanlurang Pilipinas, ating yun, tinagalog ko lang Paano? Okay, wala nga sa mapa. Pero atin yung dagat, kaya nga dagat ng Pilipinas. Karagatan dagat ng Pilipinas, kanlurang dagat ng Pilipinas. Diba? Hindi, alam nyo, pag pinag-usapan fake news dito, kanya-kanya tayo, hindi ito fake news. Ako naniniwala kung wala man sa mapa ang West Philippine Sea, pero malinaw, ang kanlurang dagat ay Pilipinas. Karagatang dagat ay Pilipinas. Sakop ng exclusive economic zone ng bansa. Tapos sasabihin
nila walang West Philippine Sea. Eh, sino nanlilin lang ngayon? O baka sabihin nyo, vlogger, katulad ko, nililin lang natin ng mga Pilipino kasi dinidiin ko na mayroong West Philippine Sea. Pero ang paniniwala ni Congressman, walang West Philippine Sea. Pero naniniwala ako, kanlurang dagat, karagatang kanluran, karagatang kanluran ay Pilipinas. Aba, ano ito? Well, bahala po kayo. Kaya na po ang bahala. Ulit ko, kaibigan ko si Congressman Marcoleta, at hindi ko man siya nakikita ng personal, respeto natin, nililiwanag lang natin para hindi malilang ang mga tao. Saan kayo maniniwala? Doon sa Tagalog o doon sa English? Matatawa ka na lang eh. Kasi sabi ni Marcoleta, walang West Philippine Sea. Pero ako naniniwala, merong, ito ulit-ulitin ko, para hindi kayo malilang. Kanluran, karagatan, Pilipinas, yun yung West Philippine Sea. Makakalbukan ito, mabuti na yung buhok ko, makapal. Di ba? O ngayon, sino nagsasabi ng fake news? Yung Tagalog o yung English? Yung English ni Marcoleta, yung Tagalog ko. Ano ang tama? Wala sa mapa daw ang West Philippine Sea. O pero yung dagat, karagatan ng Pilipinas, aba hindi pwedeng mawala sa mapa yun. Lloyda Peralta. Thank you very much, ma'am. Salamat po. Di ba? Hindi pwedeng mawala sa mapa ang dagat o karagatan ng Pilipinas. Yung west lang siguro ang wala. Pero yung dagat, karagatan ng Pilipinas, hindi pwedeng mawala sa mapa. O sino ang fake news? O sino ang paniniwala natin? Ulitin ko, saan tayo maniniwala? Doon sa English na West Philippine Sea o dito sa Tagalog na inilalaban ko? Kasi yun ang Tagalog ng West Philippine Sea. O di, pakitingin ninyo doon sa mag-google kayo o mag-dictionary kayo. Tingnan natin kung ano ang tamang lingwahe ng West Philippine Sea. Ayun ang aking paniniwala. Kanluran, dagat. Karagatang, kanluran, Pilipinas. Talaga lang, ha? Diyan pa lang, magdidebate na eh. O ngayon, sasabihin nyo, fake news tayo. Sabihin nyo, fake news itong vlogger na ito, itong political vlogger na ito. Yung lingkod, aba hindi. Paninindigan ko yung aking paniniwala. By the way, itong aking mga topic, sa Mike Abby Opinions, kaya nga opinions ito, at saka doon sa kabila, MA Pinoy TV, opinions. Wala, lahat tayo entitled sa opinions. Hindi fake news yan. Alam mo yung isa ng fake news, napakahaba po ng debate dyan eh. Kasi ako naniniwala, kahit na totoo, pero pag nasaktan ng isang politiko, sasabihin fake news. Pero pag pabor sa kanya, yung topic natin, kahit hindi totoo, sasabihin niya, ang ganda ng topic mo, okay ka. Pero fake news yung topic ko. Pero pabor sa kanya, hindi rin fake news. Pero kahit totoo, pero ginawa ko yung topic, ang istorya, sasabihin niya fake news kasi nasaktan siya sa totoo. Kaya ho napakahirap ng laban sa issue ng fake news.